Yun ang concern natin dyan. Sec Gary, I think ginawa ng presidente ito, no? I'm sure siguro yung good intention talaga, matulungan po na ang ating mga kababayan, especially yung mga nahihirapan, na talaga makakope up sa gastusin. Yes, yes. I understand that. I'm just saying that there are always two sides of an issue, no? Okay? Kung pwedeng samahan ng corresponding action na hindi naman mabigat sa ating pag-uutang, gano'n. Okay? The other thing na mahalaga, Congressman Benny, is inflation is very important sa ating taong bayan, no? Kung meron tayong paraan, lalo na sa supply side, yung tawag na supply side, Congressman Benny, kung makatulong sa pag-reduce ng ating inflation rate, makakatulong din yun sa ating taong bayan. Kasama na yung middle income, no? So, dapat sabay-sabay ang mga action plan na yan para mientras tanto, deliberate nila yung other kapalit. At least, makakatulong din sa pagbaba ng presyo ng ating bilihin through the inflation rate. Lalo na sa yung mga budget sa Department of Agriculture or related agencies, ang ating privado sektor, i-request ng Presidente na yung mga conglomerates na tumulong din sila. Mag-adapt sila ng isang product na yung pati yung supply chain dyan, matulungan para ma-reduce, para yung produkto pag the time na dumating sa merkado, hindi masyadong mahal, hindi masyadong mataas. No? So, I think inflation is a very important component, lalo na sa supply side, Congressman Benny at Ed. Sigurado po yun. Pero ang gusto kong sabihin dito na tama ho, yung mga binabanggit po ninyo na kung kailan ito ma-operational, maging mabilis man ng Kongreso, but saan muna kukuha habang hindi pa available yung mga paghuhugutan ng mga mawawalang revenue. Pero kung hindi naman po ito ay isa sa katuparan ni Pangulong Bongbong Marcos, hindi makikita ng taong bayan, abay, baka yung kanyang approval rating na sumasadsad ay lalong sumadsad. May political backlash po lagi sa kanya. Yeah. Ang approval rating naman maraming factors po yan. No? Pero ang approval rating related din yan sa paano natin ina-address yung 5 most important concerns ng Pilipino. No? Meron tayong surveys niyan galing sa SWS, Pulse Asia. No? Pero pinakamahalaga o pinaka-importanting concern yung managing our inflation, Congressman Benny. No? Unemployment, kasama rin yun, yung corruption issue, kasama rin yun. So, ang tingin ko, yung nabanggit ko nga kanina, yung inflation mahalaga po yan. Especially within our control. No? Yung mga oil, hindi mahirap yan. Pero yung within our control, like nabanggit ko kanina, ginagamit ba ng the Department of Agriculture, saka other related agencies, yung pera na galing sa budget, ang Kongreso ba, ginagamit nila yung Joint Congressional Oversight Committee na tinututukan ba yung mga pera na makakatulong sa pag-improve ng production. Yung mga bagay na yun, within our control, eventually makakatulong sa pag-manage o mag-minimize ng pagtaas ng presyo ng ating bilihin. Yun ang nalababigay ko lang. Ano mga other moves na makakatulong? And that will, again, result in an improvement in the rating of the President if that's also his concern. No? Pero kung i-analyze natin ang SONA, ano po, yung mga tax mention ng Pangulo, puro, lahat po ito ay tax relief. Yes, isang observation na tama ka. Lahat tax Kasi relief. kung tax relief, that's why kung pamilya yan, puro sa gasto. No? Pero yung income naman, wala. So, ang kapalit yan talaga, tataas na naman yung borrowing natin. No? Ngayon, medyo mataas na yung borrowing natin. Kung lumaki pa yan more than a billion sa budget, ang kapalit na naman yan, anong mga expenditures naman ang nasa sakripisyo? Kailangan din natin ng some resources, Congressman Benny, sa infrastructure, sa education, sa health, para sa ating nutrition. Nagkakaroon tayo ng
stunting, importante na yung nutrition problem natin ay ma-address din. So, yun ang tingnan natin, yung balancing action ever. Kaya importante lang, usap-usap talaga yung LEDAC, Legislative Executive Development Advisory Council, para it's a very coordinated, responsible group na nakatutok sa mga policies, saka sa mga implementation of projects, and ginagamit talagang pondo sa mahusay na mga projects. No? From Benny, meron kayong gusto sabihin? Go ahead, po. Tama po yung sinasabi niya. In fact, I'll be delivering a privilege speech on Monday. One of the statements that I would like to make is better said than done. No? The thing is, tama yung sinabi ng ating kaibigan na 1.5 years na yan. And pag hindi nagawa ni Presidente yan, with the help of the Senate, is quite busy. No? I don't think that they will be able to really fast track all of these things. Congress, the House, will be able to fast track it. Ang talagang kami dyan, yung Senado. Yung Senado. Kasi without the Senate acting on it, wala rin nangyayari. Diba? Tama po yan. Kaya nung sa panahon ni, naalala niyo, Pastor Ben, si President Ramos, talaga linggo-linggo nag-limit sa LEDAC, saka minomonitor talaga yung legislative agenda. So, napapahiya siguro mga Republicans kay Senator, pero minomonitor ng mabuti yung mga programa niya. No? Nawala na yung I'm not mga sure about that. nawala na yung mga cluster ng panahon ni Ramos. Maganda yun Maganda pagka-monitor niya, talagang executive ang ginagawa niya. Executive function talaga. No? Sir, hindi ba ang naging sona po ng Pangulo is more naging parang binigyan niya masyado ng importansya ang politika compare doon sa mga talagang real effect ng mga binitawan niya. Kasi the likes of tax amnesty, napapanahon ba na tayo magpatupad ng tax amnesty in lieu of ang bansa naman natin ay puro borrowings na ginagawa natin? Yes. Lalo na ngayong panahon ko, Mr. Benny, Ed, no? Kasi nasa upper middle income group na po tayo. No? Yes. Sabihin na, hindi na tayo available, hindi na tayo makakapayo sa mga multilateral financial institution and what they call concessional loans. No? So, mas mataas ang interest rate sa ibang institution. So, ang kapalit yan, mataas na naman ang ating allocation sa interest payment. So, masasakriso na naman yung mga importanteng projects. So, medyo tama po kayo. Sana na-balance ng konti ng Presidente na bigyan naman pansin yung ating economic growth kasi makakatulong din yan sa ating bansa. And in the process, makakatulong sa kanyang trust and popularity rating. No? The tax amnesty is more of an incentive. I do not know why we have to reward delinquent taxpayers. Sabi ko nga, when the president was taking a speech, sana hindi na ako nagbayad ng taxes para I could avail the tax amnesty. I don't pay my taxes. It's unfair hope sa yung magbabayad ng stimulus at the right time po. Yes. Isa lamang yan sa mga napansin ko lang din po. But siguro, meron din namang na-mention ang Presidente na kagaya po yung Pax Silica investment po ito. Although hindi pa natin alam kung kailan ito mag-push through. But kayo po ba, Sec. Gary,